nag-deliver na pala ng truck ng mga ebidensya ang PNP. Wow. Kala ko na isang araw kung bakit may malaking truck doon sa harap ng Independent Commission for Infrastructure dyan sa may Taguig. Akala ko kung anong laman ng truck nung buksan. Kahon-kahon na mga ebidensya tungkol sa graft in corruption. Alam niyo kung bakit mayroong ganyan? Hiniling po ng ICI at ng Department of Public Works and Highway ang tulong ng militar at ng PNP sa mga liblib na mga barangay, bayan at region o probinsya na mag-imbestiga sa mga substandard project at ghost project. Pero nagulat ako, na-discover talaga nila. Kasi kahon-kahon, ang lalaki ng kahon. At saka hindi kotse ang pinaglagyan. Hindi mobile patrol ang pinaglagyan. Talagang truck. Ganong karami ang dokumento. Lahat yun ay dadalhin ng ICI after nilang magkaroon ng evaluation sa Office of the Ombudsman bilang ebidensya. At dahil dyan, malamang hindi lang senador at congressman ang matamay dito. Given na yung mga taga-Department of Public Works, mga contractor, regional director, assistant regional director, project manager, at kung ano mga posisyon sa Department of Public Works and Highway nationwide. Pati mga governor at mayor baka matamay dyan. Kasi ang pulis at militar mayroong kapabilidad mag-imbestiga dahil sanay sila dyan. Pangalawa, sila po ay nakadeploy sa lahat ng lugar at bayan at city, region, probinsya sa buong Pilipinas. Kasi kung iaasa po natin dito sa ICI lang na kailang manpower, kulang sila ng manpower, kulang sila ng tao. Hindi kakayanin niya ni General Azurin mag-isa at volunteer na si Mayor Magalong ang buong Pilipinas. Kaya hiniling ang tulong, hindi rin pwedeng ang public works lang kasi sa lawak. Hiniling ang tulong ng pulis at militar at yun nag-deliver na ng ebidensya. Yari kayo ngayon. Truck ng mga ebidensya isinumiti na ng PNP sa ICI office. Okay? At ito po ay makakatulong sa ongoing investigation. Kung sino ang mga pangalang lalabas, sasabit, base sa dokumento, yan ay kakasuhan at mananagot. Ganyan pong katindi. Akala natin Metro Manila lang ang binaha. Hindi. Luzon, Visayas, Mindanao, binaha. Luzon, Visayas, Mindanao, merong billion project. Di ba sabi ng Pangulo sa kanyang administrasyon? 545.6 billion. Mahigit na, halos mahigit na kalahating trilyon ang budget na kanyang inilabas para sa mga project. Pero binaha kasi ninakaw yung pera. Kung hindi man lahat, malaking pera ang ninakaw. Na kung sino-sino, congressman, senador, at marami pang iba. Kaya kung gaano kalawak ang korupsyon, gaano kalawak ang ebidensya, ganon din kalawak ang naapektuhan sa mga flooding, pagbaha, pagkasira ng ari-arian, bahay, buhay, sasakyan, at marami pang iba. Ganon pong kasama ang ginawa ng mga kawatan sa ating bayan. Kaya hindi ko rin titigilan dito sa ginagawa ng aking mga channel. Mike Abe Opinions, ito po yun, at yung MA Pinoy TV na isang channel ko pa, at maging sa ating Facebook page. Ang pag-a-update po bilang bahagi ng pagtulong natin sa gobyerno sa labang ito. Bilang katarungan na hinahanap ng mga Pilipino na may-ari ng pera. Ganyan po. Any comment? Malaya po kayo. Reaksyon. Okay? Naku, talaga naman ng katapusan. Hindi ho matapos-tapos ito. Grabe ito si Amy Marcos Pinaninindigan pa yung kanyang maling akusasyon at paninira sa kanyang pamilya. Sa halip na mag-sorry, magpakumbaba, pinaninindigan pang, ako ito, Bongbong Marcos, Bongbong, ako ito. Nakakasamid. Huwag ka na masyadong nag-uumarte, Amy. Huwag ka na masyadong pakyut. Hindi ka naman cute.
Di ba? Sabihin mo, Bongbong, ako ito, Ading, ba? Sinabi na nga ng Pangulong, hindi ikaw yung aking kapatid. Sabi ng ating pamilya at mga kaibigan natin, hindi na ikaw yung original na Aimee. Tapos sasabihin mo, Bongbong, ako ito. Pakyut ka lagi eh. Yung kadidikit mo sa Davao, kadidikit mo sa mga Duterte, nahawa ka na. Hindi naman ganyan ang ugali ng mga Marcos. Di ba mga Marcos loyalist? Yung original ng Marcos loyalist, nakakakilala ng personal sa mga pamilyang Marcos, hindi ganyan. Dahil mababait ang mga Marcos. Tanong nyo sa mga Ilocano na nakausap at nakilala ng personal mga Marcos. Mababait yung mga Marcos. Nakita mo yung mga anak ni Pangulong Marcos. Hindi makabasag pinggan yung sina Sandro, yung tatlong anak na lalaki. Kahit yung iba pang mga apo ni dating First Lady Imelda Marcos. Di ba wala naman yata siyang apo na babae, puro lalaki. Matitino. Yung anak ni Aimee Marcos mismo na governor ng Ilocos, di ba matino? Yung mga anak ni Irene, matitino. Anak ni Pangulong Marcos, inuulit natin. Di ba? Si Aimee lang, ikaw lang talaga Aimee ang iba eh. Dahil ikaw lang yung masyadong lumapit, nagpagamit, ginamit, or masyadong dumikit sa mga Duterte, nahawa ka na. Sa kailang brutal na pananalita na wala sa hulog. Brutal na pananalita ng paninira na wala naman sa lugar. Kawalan ng respeto sa Pangulo, kawalan ng respeto sa mga mamamayan, kawalan ng respeto sa ating mga batas, ganon sila. Eh sa kadidikit mo, ayan, nahawa ka na. Kaya simple lang ang sagot sa iyo ng mga mahal mo sa buhay at kaibigan. Hindi ikaw yung Aimee nakilala nila at kamag-anak nila. Antindi niyan. Kung naintindihan mo, masakit yan. Pero kung hindi, tatawa ka na lang. Ay, bahala ka sa buhay mo. Pero ang mamamayang Pilipino, again, ulitin ko, ang kanilang paniniwala, mabait ang mga Marcos. Hindi na may personal, hindi nang aaway, madalas sila ang inaaway, madalas silang hinuhusgahan, madalas sila ang binubugbog sa kung ano-ano mga paratang. Pero wala namang pagpapatunay. Ayun po yun eh. Ayun, di ba? Anong inyong masasabi dyan sa mga nangyayaring ito, ha? Managot ang dapat managot, lalabas ang katotohanan, yan ang gusto ng Pangulo. Ilabas ang katotohanan, panagutin ang abusado. Ang mga nambibintang, panindigan ninyo sa magitan ng inyong pagharap sa batas, hindi sa social media, hindi sa media. Ayan, kasi nga, yung iba ay sa social media nag-aakusa, sa social media nagsasalita, ay garbage yan. May tamang proseso, rule of law. Imbestigahan, pag may ebidensya, kasuhan, pag may nakasuhan at may warrant of arrest, arestuhin or surrender. Ganon lang kasimple. Pag hindi nyo alam, malamang kawatan talaga kayo. Please like and share ng ating mga topic dito sa ating Mike Abe Opinions. Pakipalo din po yung ating Facebook page sa araw-araw na atin hong pinag-uusapan.